Sa isang maliit na silid sa ampunan ng bahay silong sa Tondo, isang batang lalaki ang mahigpit na yakap-yakap ang kanyang lumang laruan. Isang laruang truck na gawa sa kahoy. Si Emilio Santillan, 7 taong gulang noon, ay isa sa mga batang hindi kailanman nasilayan ang pagmamahal ng mga magulang. Ayon sa mga madre, iniwan lang daw siya sa hagdanan ng simbahan, balot sa kumot, may kasamang sulat na ang sabi, "Patawad. Emilio anak, handa ka na ba? May libreng bakuna ngayong araw sa health center. Baka gusto mong sumama." Malambing na tanong ni Sister Mercy, ang matandang madre na tila siyang tumayong ina sa kanyang paglaki. "Hindi na po, sister. May trabaho pa ako kay Kuya Ramil." Sagot ng bata habang tinatali ang luma niyang sapatos. Maaga siyang natutong magbanat ng buto. Sa edad na 10, naging tagalinis siya ng computer shop sa kanto ng Moriones Street. At sa gabi naman ay tumutulong magbuhat ng galon ng tubig sa delivery station ni Ramil, isang kabataang marunong magbasa ng tiyaga sa mga tulad niyang ulila. Kapalit ng pagkain at ilang baryang ipon, natuto siyang tumanggap ng hirap na walang reklamo. "Tol, masipag ka talaga ha?" Biro ni Ramil minsan habang nagpapahinga silang dalawa sa gilid ng kalsada. "Hindi katulad ng iba riyan na puro ML lang sa cellphone." Mumiti si Emilio. "Gusto kong makaalis sa Tondo, kuya. Gusto ko pong makapag-aral. Gusto kong magtagumpay." At iyon ang naging direksyon ng buhay ni Emilio. Sa bawat araw na lumilipas, sinasamahan niya ang pagtatrabaho ng masidhing determinasyon. Kapag may libreng oras, nakikipagpalitan siya ng oras ng pagwawalis sa computer shop, kapalit ng ilang minutong libre sa paggamit ng computer. At dito siya natutong gumamit ng Microsoft Word, Excel at email kahit hindi pa siya pumapasok sa high school. Pagdating ng high school, natasok siya sa isang pampublikong paaralan sa Maynila at doon siya lalo pang lumutang. Hindi siya matalino sa lahat ng asignatura, pero masipag siyang magtanong, magbasa sa silid-aklatan at magtulungan sa mga kaklaseng mas mahusay sa kani-kaninyang larangan. Sa bawat taon, umuuwi siyang may medalya. Mga medalya na ikinukubli niya sa ilalim ng kanyang kutson dahil wala namang magulang na pupurihin siya. Isang araw, habang may inihahandang programa para sa mga honor students, tinawag siya ng principal. "Emilio, may mga bisitang galing universidad. Hinahanap nila ang mga scholars. Kasama ka sa shortlist. Maghanda ka ng speech." "Speech po?" Gulat niyang sagot. "Oo, gusto ka nilang marinig. Isa kang inspirasyon, iho." Dito nagsimula ang bagong kabanata sa buhay ni Emilio. Nakakuha siya ng buong scholarship sa kursong Business Management sa isang pampublikong universidad. Hindi naging madali. Marami siyang gabing puyat, maraming araw na puro instant noodles ang laman ng tiyan. Ngunit kailanman ay hindi siya sumuko. Sa kanyang huling taon sa kolehiyo, ginawaran siya ng parangal bilang cum laude at Most Outstanding Student Leader. Naging intern siya sa isang maliit na accounting firm at kalaunan ay nakuha bilang full-time employee. Habang ang iba'y kontento na, si Emilio ay nag-apply ng scholarship para sa MBA program sa Singapore at muli natanggap siya. Doon sa banyagang lupa, dala-dala niya pa rin ang simpleng panaginip ng batang ampun na makabalik sa Pilipinas at makapagtayo ng sariling kumpanya. Sa MBA program na iyon, nakilala siya ng isang foreign investor na humanga sa kanyang kasipagan, business strategy at empathy sa mga case studies. "You don't think like most CEOs," sabi ng banyagang negosyanteng si Mr. Harrison habang sila'y nagkakape sa isang maliit na cafe sa campus. "You think like someone who's been at the bottom, who knows what it means to be hungry." "I do," sagot ni Emilio, "because I was." Makaraan ng ilang taon, sa edad na 26, bumalik siya sa Pilipinas. Pinagkatiwalaan siya ng grupo ni Mr. Harrison upang pamunuan ang isang bagong logistics tech company na tatawaging Meridian Ventures. Isang modernong gusali sa Maynila, ang kanilang punong tanggapan, may 5 palapag at mahigit 200 empleyado. Nagsimula siya sa pagiging CEO na may simpleng misyon, gamitin ang teknolohiya
upang gawing mas episyente at patas ang serbisyo sa logistic, lalo na para sa maliliit na negosyo sa mga probinsya. Ngunit ang higit na nagpapaandar sa kanya ay hindi lang kita, kundi ang paglikha ng makataong espasyo sa mundo ng negosyo. Lingid sa kanyang kaalaman, sa ilalim ng gusaling iyon, may isang kwento ng ina at anak na hindi pa niya alam, isang lihim na hihila sa kanya pabalik sa mga aninong iniwan ng kanyang nakaraan. Sa unang mga linggo ni Emilio bilang CEO ng Meridian Ventures, abala siya sa pagbubuo ng mga bagong departamento, pag-audit ng operasyon, at pagpapakilala ng mas sistematikong workflow. Ngunit higit sa lahat, nais niyang makilala ang mga taong bumubuo sa kanyang organisasyon, mula sa mga executive hanggang sa mga utility at janitorial staff. Sa paniniwala niya, you can't lead people you don't see. Kaya tuwing 9:00 ng gabi, bago siya umuwi, personal siyang umiikot sa bawat palapag ng gusali. Madalas ay tahimik ang paligid, kakaunting ilaw, kaunting tao. Karamihan sa day shift ay nakauwi na. Ngunit sa halos gabi-gabing routine na iyon, palagi siyang may napapansin. Isang matandang babae, naka-unipormeng janitress, laging may dalang brown bag at tila laging nagmamadali. "Good evening po," bati niya minsan habang kasalubong ito sa koridor ng ikalawang palapag. Hindi siya tiningnan ng diretsyo ng matanda. Bahagyang yumuko lang ito at nagsabi ng, "Magandang gabi po, sir." Saka nagpatuloy sa paglalakad patungo sa direksyon ng hagdan pababa sa basement. Hindi naman nagbigay agad ng mali siya si Emilio. Marahil may routine lamang ito sa paglilinis. Ngunit nang sa sumunod na gabi ay ganoon na naman ang eksena. Napukaw ang kanyang kuryosidad. Bakit laging may dalang pagkain ang matanda sa ganoong oras? At bakit tila ayaw nitong makasalubong ng sinuman habang bumababa sa basement? Nais niyang tanungin ito, ngunit pinili muna niyang mangalap ng impormasyon. Kinausap niya ang HR supervisor habang kunwaring kumakain ng late dinner sa pantry. "Sino nga ulit ang janitress natin na may kulay puting buhok at medyo payat?" tanong ni Emilio habang naghahalo ng kape. "Ah, si Aling Letty po, matagal na yan dito. Almost 10 years na yata. Tahimik lang po yan, sir. Hindi sumasali sa mga company events, laging umiiwas sa group photos." "May emergency contact ba siya? Pamilya?" dagdag pa ni Emilio. Umiling ang HR. Wala pong binigay, pero never din po siyang nagkaproblema. Maayos magtrabaho. Di rin nagkakasakit. Pagbalik niya sa kanyang opisina, binuksan ni Emilio ang internal employee database. Mababaw lang ang profile ni Leticia Madlangbayan. Janitress, edad 63. Walang listed dependents, walang contact person, at address lang ang nakalagay ay isang lumang bahay sa Staana. Sa isang normal na araw, hindi naman siguro kapansin-pansin ang isang matandang janitress. Ngunit para kay Emilio, ang kawalan ng detalye, ang gabi-gabing pagbaba nito sa basement at ang tila matagal na presensya nito sa gusali ay parang hindi lang basta trabaho. Para bang may itinatagong kwento. Ilang gabi pa ang lumipas at muling nakita ni Emilio ang parehong eksena. Si Aling Letty, hawak ang brown bag, maingat na bumababa sa basement, habang lilingalinga na parang may ayaw makakita sa kanya. Sa isang team huddle, kasama ang mga executive, nagtanong si Emilio sa biro, "By the way, may gumagawa pa ba ng maintenance o inventory sa basement tuwing gabi?" Napangiti ang CFO. "Wala na po yata, sir. Pang-storage na lang yan ngayon. Luma na rin kasi, wala nang gamit na equipment doon. Yung iba nga, natatakot pumasok doon." "Bakit naman?" tanong niya, tila hindi seryoso. Kasi po may mga kwento daw dati na may naririnig na iyakan o yapak. Pero syempre, baka gawa-gawa lang. Luma kasi ang building." Hindi siya naniwala agad. Alam niyang maraming kwento ang nabubuo kapag may mga lugar na hindi pinapansin ng sistema. Pero mas naging matibay ang kanyang pasya. Babantayan niya ang kilos ni Aling Letty. Isang gabi, mas maaga siyang bumaba sa lobby. Nagkunwari siyang nag-iinspeksyon ng CCTV camera placements sa tulong ng isa sa mga security personnel.
Sir, okay po ba ang mga placement? May mga blind spot tayo sa may bandang hagdan papuntang basement? Blind spot? Gaano alawak? Mga 3 metro po ang hindi kita dahil sa liko ng koridor. Napangiti si Emilio, ngunit hindi niya ito ipinahalata. May ideya na siyang susubukan sa mga susunod na araw. Sa mga gabing kasunod noon, hindi na siya basta nanonood. Sinusundan na niya ng tanaw si Aling Letty mula sa 2nd palapag, kung saan tanaw ang dulo ng hallway pababa sa basement. At bawat gabi, pareho ang kilos ng matanda. Tahimik, mabilis, at laging may bitbit na pila pagkain. Sa isang pagkakataon, sinadyang magpaiwan sa opisina nang lagpas 10:00. Tahimik ang buong gusali. Nang marinig niya ang yabag ng sapatos sa koridor, dahan-dahan siyang lumabas at sumilip sa hallway. Doon niya muling nakita si Aling Letty. Hawak ang parehong brown bag, paakyat mula sa pantry. Huminto ito saglit sa may basurahan, saka muling naglakad. Ngunit isang bagay ang kinilabutan siya. Sa bawat galaw ni Aling Letty, nakatingin ito sa kanyang relo, parang may sinusundang eksaktong oras. Lumakas ang kabog sa dibdib ni Emilio. Hindi na ito simpleng routine. May tinatakdang oras, may sinusundang ritual. At sa bawat gabing lumilipas, parang mas lumalalim ang kanyang tanong. Ano ang meron sa basement? At bakit tila isang lihim ang itinatanim ng matanda sa loob ng gusaling siya mismo ang may-ari? Ang sagot ay hindi niya pa alam, ngunit buo na ang pasya niya. Sa susunod na gabi, susundan na niya ito. Lumipas ang ilang araw mula nang buuin ni Emilio ang pasya niyang sundan si Aling Letty. Ngunit bago siya tumuloy sa plano, minabuti niyang unahin ang mas makasaysayang pag-unawa sa gusaling pinamumunuan niya. Para kay Emilio, mahalagang hindi lang ang kasalukuyan ang nauunawaan, kundi pati ang nakaraan. Isang hapon ng Sabado, habang tahimik ang buong opisina, pinatawag niya si Mang Bert, ang pinakamatandang utility personnel ng kumpanya. Halos 30 taon na raw itong nagtatrabaho sa parehong gusali, kahit pa ilang ulit nang nagpalit ng may-ari ang mga kumpanyang umupa roon. Natatandaan mo pa ba, Mang Bert, kung ano ang dating gamit ng gusaling to? Tanong ni Emilio, habang sabay silang nagkakape sa rooftop, tanaw ang lungsod sa dapit hapon. Oo naman sir, sagot ng matanda, sabay tiklop ng dyaryong kanina pahawak. Dati, ang gusaling to, headquarters ng isang American shipping company noong mga 1950s. Pero kung babalikan talaga ang kasaysayan, mas luma pa dyan. Ginamit pa to noong World War II bilang command center ng mga Hapon. Napakunot ang noo ni Emilio. Command center? Opo, yung basement na tinutukoy nyo, dati raw air raid shelter yun. Sobrang tibay ng mga pader sa ilalim. Merong mga kwarto-kwarto at may mga kwento rin ng kulungan doon. Di ko lang alam kung totoo. May nangyaring di maganda ba roon? Tanong ni Emilio. Halatang lumalalim ang interes. Marami sir, sagot ni Mang Bert, habang pinunasan ang basong may kape. May mga bantang sundalo raw na hindi na nakalabas. Meron ding mga kasambahay na nawawala noon. At yung pinakamatindi, may bantay raw doon tuwing 2:00 ng madaling araw. Minsan daw, may naririnig na kaluskos, iyakan. Ewan, marami ng kwento, pero isa lang ang alam ko. Hindi lahat ng lugar na tahimik ay walang laman. Hindi nakaimik si Emilio, ngunit sa isip niya, nagsisimula ng mabuo ang mas malalim na larawan. Ang basement ay hindi lamang lumang storage. Ito ay bahagi ng kasaysayang binura ng panahon at marahil ng ilang taong may nais itago. Kinabukasan, tinungo niya ang archives room ng gusali. Isa ito sa mga pinakatagong bahagi ng opisina, punong-puno ng lumang kahon, folders, at mga papel na niluma na ng dekada. Kasama si Clarice, ang kanyang executive assistant, nagsiwala silang maghanap ng anumang dokumento ukol sa layout ng basement. Sir, ito po, tawag ni Clarice matapos ang kalahating oras na paghahalukay. Floor plan ng dating tenant, hindi Meridian, mukhang 1987 pa ito. Mabilis na nilapitan ni Emilio ang papel. Doon niya nakita ang blueprint ng gusali noong dekada 80. Malinaw ang detalyeng may 3 silid sa basement. Storage A, electrical room,
at isang walang label na simpleng tinawag lang na Unit 3. Bakit walang label ang Unit 3? Tanong niya tila sa sarili. Nagpatuloy sila sa paghahalukay at nakatagpo ng ilang luma pang dokumento, complaints, request forms at isang hindi na ipasa na incident report. May nawawalang tauhan, huling nakita, bumababa sa basement, hindi na muling nakita, dated 1992. Clarice, pakisigurado nga, ilang tao lang ba ang may access sa basement na yon? Tanong ni Emilio habang binabasa ang dokumento. 2 lang po sir, si Aling Letty at si Mang Diego, yung night guard. Pero si Mang Diego, parang hindi na rin bumababaon. Natatakot daw. Pakischedule nga siya para makausap ko mamaya, one-on-one. Ilang oras pa ang lumipas bago niya nakausap si Mang Diego. Isang payat at tahimik na security guard na higit 2 taon ang nagbabantay sa gabi. Diego, tuwing alas 10 ba, napapansin mong bumababa si Aling Letty? Tanong ni Emilio, diretso ang tono ngunit mahinahon. Opo sir, gabi-gabi. Pero hindi na po ako sumusunod o nagtatanong. Noon pong una kong buwan dito, sinubukan ko siyang sabayan pero sinabi po niya, "Huwag ka na sumama, iho. May iniiwan lang ako ron na mahalaga." At hindi mo tinanong kung ano. Hindi na po. Pero sir, aminado ako. May naririnig po talaga akong ungol minsan. Hindi yung parang multo ha, parang tao. Parang pagod, may kasamang sakit. Tumindid ang balahibo ni Emilio. Sa kabila ng lahat ng logic at training niya sa pamamahala, hindi niya maipagkakaila ang malakas na kabog sa dibdib. Isang matandang janitress, isang basement na may kasaysayang pinutol, mga reklamo ng mga dating empleyado, at isang tunog na tila tinatabingan ng katahimikan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kanyang opisina at pinapanood ang live feed mula sa ilang CCTV, muling lumitaw sa eksena si Aling Letty. Suot ang parehong uniforme, may hawak na brown bag, mabagal na lumakad sa hallway. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may dalang takot o lungkot sa kanyang paglakad. Bumuntong hininga ito bago bumaba sa hagdan. Hindi na niya kinaya ang panonood lang. Tumayo si Emilio, lumabas ng opisina at sa unang pagkakataon, tumungo sa direksyong matagal na niyang iniiwasan, ang pinto ng basement. Huminto siya sa harap dito. Kulakabog ang kanyang dibdib. Hawak ang doorknob, pinikit niya sandali ang mga mata at bumulong sa sarili. Ito na, sa mga nakalipas na araw, nag-ipon si Emilio ng tapang. Hindi lang ito basta kuryosidad. Isa ipong pangakong buo na niyang tinanggap sa sarili. Aalamin niya ang katotohanan. Gabi iyon ng Huwebes. Ang oras ay alas 10 ng gabi. Eksaktong oras kung kailan lumilitaw si Aling Letty para bumaba sa basement. Tahimik ang buong gusali. Ang mga ilaw sa koridor ay dimmed at ang aircon ay humuhuni na lang sa mahinang tono. Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, nakatingin sa kanyang relo. Alas 10:30, alam niyang bumaba na ang matanda. Huminga siya ng malalim, isinuot ang isang hoodie jacket at saka lumabas. Hindi siya nagdala ng anumang kasama. Sa pagkakataong ito, gusto niyang siya lang ang makakita. Ayaw niyang magkaroon ng opinyon ng iba bago niya pa maintindihan ang buong istorya. Tahimik ang bawat yapak niya, pababa sa hagdan. Pinili niyang huwag gumamit ng elevator para hindi marinig ang tunog ng pagbukas nito. Sa bawat palapag na nadadaanan niya, sinusulyapan niya ang hallway. Walang ibang tao, walang ibang galaw. Nang makarating siya sa dulo ng koridor ng basement, kinabahan siya. Malamig sa paligid, hindi dahil sa aircon, kundi sa natural na halumigmig ng mga pader, na luma na't hindi na masyadong naaabot ng araw. Sa malayo, tanaw niya ang liwanag mula sa isang bukas na pinto, galing sa utility room na ayon sa lumang mapa ay bahagi ng dating Unit 3. Dahan-dahan siyang lumapit, hanggang sa makarinig siya ng kaluskos ng mga paa. Sumilip siya sa likod ng metal rack na puno ng lumang mop at tabok. Doon niya nakita si Aling Letty. Nasa harap ito ng isang maliit na lamesa, maingat na inaayos ang brown bag. Kumuha ito ng isang plastic container at ibinuhos sa isang puting tray ang laman. Kanin, ulam, saging. Sa tabi ng tray ay may isang basong tubig. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang pagkain sa isang maliit na mesa
sa loob ng silid na hindi kita mula sa kanyang kinaroroonan. "Randy, gising ka na ba? Heto, may adobo tayo ngayon, may prutas pa." Mahinahong sabi ng matanda, may halong lambing ang boses. Hindi sumagot ang kung sino mang kausap niya. Ngunit narinig ni Emilio ang isang mahinang ungol. Tunog na hindi basta gawa ng hayop, kundi ng isang taong tila may iniindang sakit o takot. Nagulat si Emilio. Lalong lumalim ang hinala niya. Hindi na ito basta misteryo, may tao sa basement. Nagtago siya muli nang marinig niyang papalapit si Aling Letty sa pinto. Dala na nito ang walang lamang brown bag at nagsimulang lumakad papalayo, pabalik sa hagdan. Nang makalayo na ito, lumabas si Emilio sa kanyang pinagtataguan at maingat na lumapit sa bukas na pinto. Ang silid sa loob ay maliit. May kahoy na lamesa, isang folding bed, ilang laruan, mga coloring book na gulugod ay halos magkapira-piraso na. At sa dingding ay may mga ginuhit na larawan ng araw, bulaklak at bahay-bahayan. Sa isang sulok ng silid, may nakatalukbong na kumo sa katawan ng isang lalaki, nakatalikod at tila nangangatog sa lamig. "Hello?" maingat na tawag ni Emilio. Mababa ang tono ng boses. "Wala akong balak manakit." Walang sagot. "Gusto ko lang malaman kung okay ka." Mabagal ang paggalaw ng taong nasa silid. Unti-unti nitong nilingon si Emilio at sa unang pagkakataon, nagkatinginan sila. Ang lalaki ay tila nasa edad 30. May manipis na buhok, nanginginig ang labi at malalim ang guhit sa noo. Hindi pangkaraniwan ang kanyang galaw, may pagka-infantil. Ang kanyang mga mata ay mapupungay at tila puno ng takot. Wag po!" Mahinang bulong ng lalaki. "Wag niyo po akong ilabas." Hindi alam ni Emilio ang sasabihin. Hindi niya inaasahang ganoon ang makikita niya. Isa itong tao. Hindi multo, hindi misteryo, kundi isang buhay na nilalang na itinatago sa dilim. "Anong pangalan mo?" Maingat niyang tanong. Randy," sagot nito. Halos hindi maipronunsya ng buo. At doon bumigat ang dibdib ni Emilio. Randy. Bigla niyang naalala ang binanggit ng HR noon. Walang pamilya si Aling Letty. Walang emergency contact. Walang anak. Ngunit eto, may isang lalaki sa ilalim ng gusali. May pangalan, may takot, may kahinaang hindi kayang ipagsigawan. Narinig niyang bumukas ang pinto sa hallway. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa rack kung saan siya nagtago kanina. Dumaan si Aling Letty, pabalik pala ito. May bitbit itong kumot. Hindi siya napansin ng matanda at pumasok ito muli sa silid. "Malamig dito ngayon, anak. Heto ang paborito mong kumot. Yung may bulaklak, oo. Yan yung binili ko noong graduation mo sa kinder, di ba?" Sabi ni Aling Letty habang tinatakpan ng kumot ang anak. Tahimik si Randy, ngunit hawak na nito ang dulo ng kumot at mahigpit na niyakap iyon. "Bukas, bibili tayo ng saging ulit. Gusto mo ng manggang hinog?" Tanong ng matanda habang pinupunasan ang noo ng anak ng basang bimpo. At sa eksenang iyon, hindi napigilan ni Emilio ang mapaluha. Ang buong akala niyang misteryo ay isang ina lamang na pilit binubuhay ang anak sa gitna ng kahirapan at takot. Hindi ito krimen, hindi ito kababalaghan. Ito ay isang uri ng pag-ibig na bihirang makita sa mundo ng mga CEO, board meetings at corporate projections. Tahimik siyang lumabas ng basement nang hindi namamalayan. Habang paakyat, walang tunog kundi ang kanyang sariling mga hakbang at ang kabog ng kanyang puso. Alam niyang hindi na siya pwedeng manahimik. May kailangang tumulong. May dapat malaman. Pero paano? Paano mo ilalapit sa mundo ang isang kwento na piniling itago sa dilim ng basement? Pagkababa mula sa basement, hindi na nagawang bumalik ni Emilio sa kanyang opisina. Sa halip, dumiretso siya sa rooftop ng gusali kung saan malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Nakatanaw siya sa mga ilaw ng lungsod na umikislap sa dilim. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang imahe ni Aling Letty habang inaalagaan si Randy. At sa bawat eksenang iyon, ramdam niya ang sakit, ang pangungulila at ang desperasyong nagtulak sa isang ina na itago ang anak sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, maagang pumasok si Emilio. 2 oras
bago magsimula ang opisyal na oras ng trabaho. Wala pa ang karamihan, kaya't sinamantala niya ang pagkakataong upang silipin ang internal employee records. Muli niyang binuksan ang profile ni Leticia Madlangbayan, si Aling Leti. Habang nakatipig sa screen, naisipan niyang sumilip sa mas lumang archive ng kumpanya, yung mga record bago pa siya maupo bilang CEO. Tinawagan niya si Clarice. Clarice, pakihanap mo nga ang physical files ng HR records simula early 2000s. Yung hard copy ha, baka may mga hindi na isama sa digital. Yes sir, baka matagalan po ng kaunti. Okay lang, huwag kang magmadali, pero siguruhin mong makuha mo lahat ng file ni Aling Leti, pati kung may background check sa application niya. Ilang oras ang lumipas bago bumalik si Clarice, may dalang makapal na folder. Sir, ito lang po ang nakita naming papel. Hindi siya madetalye. Pero may isang sulat po dito na handwritten, mukhang recommendation letter. Agad niyang biyuklat ang laman. Sa sulat na iyon, sinasabi ng isang retiradong building administrator na si Leticia Madlangbayan ay dati raw admin assistant sa Cruz Fernandez Corporation, ang dating tenant ng gusali. Magaling daw itong empleyado, maaasahan, ngunit biglang hindi pumasok ng ilang linggo hanggang sa pumutok ang balita, nawawala ang anak nito. Mula roon, unti-unting bumuo si Emilio ng larawan. Isang dating profesional si Aling Leti, may maayos na buhay noon, ngunit may nangyari. Isang trauma na hindi nabura ng panahon. Hindi na siya bumalik sa corporate work. Nang ang gusali ay muling binuksan sa ilalim ng bagong kumpanya, nag-apply ito bilang janitress at marahil hindi aksidente iyon. Marahil ay sinadya niyang bumalik sa parehong lugar upang manatiling malapit sa kung sino man ang naiwan niya roon. Kinabukasan, muli silang nagkita ni Aling Leti sa pantry. Nakasalubong niya ito habang nagtitimpla ng kape. Tahimik ang matanda, nakayuko. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na napigilan ni Emilio. Aling Leti, tawag niya. Napalingon ito, bahagyang nagulat. Ngunit hindi umiwas. Pwede po ba kayong makausap? Sandali lang po, may gusto po sana akong itanong. Tahimik ang matanda. Tumango ito. Opo sir. Dinala ni Emilio si Aling Leti sa isang maliit na conference room na hindi gaanong ginagamit. Doon, sa tahimik at pribadong espasyo, nagsimula siyang magsalita. Alam ko na po ang tungkol kay Randy. Hindi agad sumagot ang matanda. Napayuko ito at sa loob ng ilang segundo, pinipigilan ang nangingilid na luha. Matagal ko na pong gustong ikwento sir, pero takot po ako, mahinang sabi ni Aling Leti. Takot akong nawalan ulit. Umupo si Emilio sa tapat nito. Pwede niyo pong ikwento, walang ibang makakaalam. Nais ko lang pong maintindihan. At doon, nagsimula ang matagal ng tinagong kwento ng isang inang pinili ang katahimikan sa halip na paghuhusga ng mundo. Dalawa lang kaming mag-ina, sir. Apo si Randy. Iniwan kami ng asawa kong hindi ko na rin nakita pa. Pero masaya kami kahit ganun. Hanggang isang araw, tinamaan siya ng matinding lagnat. Akala ko simpleng trangkaso lang. Pero nang ipasok ko siya sa ospital, sabi ng doktor, may infection daw sa utak, meningitis. Sobrang mahalang gamutan. Hindi ko kinaya. Napahigpit ang hawak ni Aling Leti sa baso ng tubig. Nanginginig ang kanyang kamay. Pinalabas din kami sa ospital, sir. Wala na raw silang magagawa. Simula noon, nagbago na si Randy. Parang bata ulit, hindi marunong magsalita ng tuwid, takot sa maraming tao. Hindi ko siya maiwan sa bahay. Laging umiiyak, nananakit. At isang gabi, dahil wala na kaming matirhan, bumalik ako sa gusaling ito, kung saan ako huling nagtrabaho. Alam ko may kwarto sa basement. Doon ko siya itinago. Nagbuntong hininga si Emilio. Hindi niya alam kung dapat siyang malungkot o humanga. Walang ibang tumanggap sa akin. Kaya noong nagbukas muli ang gusali, nag-apply akong janitress. Para kahit papaano, hindi ko siya kailangang iwan. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam kong mali sir, pero yun lang ang alam kong paraan para hindi siya maagaw sa akin. Hindi na napigilan ni Emilio ang kanyang emosyon. Napatungo siya habang pinipigilan ang pagbagsak ng luha.
Aling Letty, hindi ko kayo huhusgahan. Pero hindi rin pwedeng habang buhay siya sa ganung kondisyon. Kailangan natin siyang matulungan. Nang maayos, nang ligtas. Natahimik ang matanda, tumango ito. Kahit saan sir, basta wag niyo po siyang paghiwalayin sa akin. Yun lang po ang pakiusap ko. Pangako, sagot ni Emilio. Hindi ko kayo iiwan. At sa araw na iyon, nagsimulang isang mas mabigat, ngunit mas makataong misyon para kay Emilio Santillan. Hindi bilang CEO, hindi bilang tagapamahala ng isang kumpanya, kundi bilang isang taong nakakakita ng sugat sa mata ng isang ina at handang maghilom nito, hindi sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng malasakit. 2 araw ang lumipas mula nang marinig ni Emilio ang buong kwento ni Aling Letty. Sa kabila ng kanyang mga nakasanayang meeting, proposal reviews at business calls, hindi siya makatulog sa gabi. Habang ang mga investor ay abala sa bagong market expansion, siya na may abala sa pag-iisip kung paano niya matutulungan si Randy, hindi lang bilang CEO, kundi bilang tao. Alam niyang hindi sapat ang awa. Kailangan niya ng konkretong hakbang. Kaya sa sumunod na linggo, nagpatawag siya ng confidential meeting sa kanyang matagal ng kaibigan, si Dr. Martin Pascua, isang psychiatrist na may sariling foundation para sa mga pasyenteng may special needs. Sa isang coffee shop malapit sa opisina, nagkita sila. Martin, panimula ni Emilio, habang nakatitig sa tasa ng kape, may ipakikilala ako sa'yo. Pero hindi basta pasyente, hindi basta kaso. Nagtaas ng kilay si Martin. That's serious ha? Kadalasan pag ikaw ang tumawag, may problema sa kumpanya, hindi sa puso. Pareho na ngayon, kasi ang problema, nasa ilalim ng gusali ko, literally. Dito na ikinuwento ni Emilio ang buong pangyayari. Ang gabi ng panonood sa CCTV, ang pagsunod kay Aling Letty, ang pagkakatagpo kay Randy, at ang kasaysayang iniwan ng matanda sa kanyang anak. Tahimik lang si Martin habang nakikinig, ngunit kitang-kita ang pagkabigla at lungkot sa kanyang mukha. Hindi siya diagnosed? Tanong ni Martin sa dulo ng kwento. Hindi, wala. Never siyang na-assess. Itinatago lang siya ni Aling Letty sa basement. Walang check-up, walang therapy. Pero may signs ng trauma, regression at takot. Tumango si Martin. Kung ganon, kailangan natin siyang makita. Pero hindi natin pwedeng pilitin agad. I have to gain his trust first. Alam ko, kaya gusto kong maging maingat. Ayokong masira ang tiwalang itinayo na ni Aling Letty sa akin. Gusto kong tulungan sila. Pero sa paraang hindi nila mararamdamang kinuha sa kanila ang kapirasong katahimikan na meron sila. Pagbalik sa opisina, inihanda ni Emilio ang isang plano. Magpapanggap si Martin bilang isa sa mga bagong maintenance consultant ng gusali. Gagawa sila ng inspeksyon sa basement, kunwari bahagi ng safety compliance audit. Ngunit ang tunay na layunin, makita si Randy at unti-unting simula ng assessment. Kinabukasan, alas 10 ng gabi, kasama ni Emilio si Martin at isa pang kasamahan nitong occupational therapist. Bago bumaba, kinausap muna nila si Aling Letty. Aling Letty, mahinahong sabi ni Emilio, ito po si Martin. Hindi siya pulis, hindi siya social worker. Isa siyang doktor, kaibigan ko. Gusto lang po niyang makita si Randy para malaman natin kung paano siya matutulungan. Bahagyang nanginginig si Aling Letty. Hawak nito ang laylayan ng kanyang uniforme. Pag may nangyaring masama sa kanya, Sir Emilio, hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Walang mangyayaring masama. Pangako ko po sa inyo, sagot ni Emilio. Nandito kami para tumulong. Sa pagpasok nila sa basement, tahimik ang bawat hakbang. Ang mga ilaw ay dim na parang mga mata ng nakaraang hindi pa handang tumitig sa kasalukuyan. Pagbukas ng pinto, agad na sumalubong ang malamig na hangin mula sa loob. Nandoon si Randy, nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang lumang damit at tangan ang isang sirang laruan, isang action figure na wala ng ulo. Nang makita ang grupo, bigla itong napatras. Nanlaki ang mga mata. Wag po ako kunin. Nanginginig nitong sabi habang pilit lumalayo. Agad lumapit si Aling Letty at niyakap ang anak. Anak, hindi sila masama. Kaibigan sila ni Mama.
Nandito sila para dalhan ka ng bagong libro, di ba Sir Emilio? Ngumiti si Emilio at iniabot ang isang lumang storybook na may mga drawing ng hayop. Isang bagay na nakita niyang paborito ni Randy sa silid. "Hi Randy," sabi ni Martin, mahinahon, sabay upo sa sahig. "Ako si Martin. Mahilig din ako sa hayop. Mahilig ka ba sa leon?" Napatitig si Randy. Hindi sumagot pero dahan-dahang lumapit habang pinagmamasdan ang libro. Inabot niya ito saka naupo sa tapat ni Martin. Hawak pa rin ang laruan niyang walang ulo. Sa ilang sandaling iyon, lumambot ang mukha ni Martin. Sa kanyang mata, malinaw. Hindi ito isang simpleng kaso ng mental illness. Ito ay kwento ng batang hindi kailanman pinakinggan ng lipunan, itinago at itinuring na hiya. "Pwede akong bumalik bukas?" tanong ni Martin kay Aling Letty pagkatapos ng visit. Basta hindi siya aalis sa akin." Sagot ng matanda, may pag-aalinlangan pa rin ngunit halatang lumalambot na ang loob. "Hindi po, hindi namin siya kukunin, pero kung pupwede, gusto naming makilala siya ng mas mabuti." Sa sumunod na linggo, naging regular na bisita si Martin sa basement. Unti-unti sa tulong ng mga simpleng aktibidad, pagguhit, pagkukwento at paglalaro, naging mas kalmado si Randy. Nagsimula itong magsalita, bagamat putul-putul. Nagsimula rin siyang tumawa, lalo na kapag kinukwentuhan siya ng jokes ni Martin. Sa labas ng silid na iyon, nanunood si Emilio. At sa bawat tawa ni Randy, pakiramdam niya'y may bagong araw na sumisilip sa ilalim ng lupa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na halaga ng kapangyarihan. Hindi para mag-utos, kundi para maghilom. Isang linggo na ang lumipas mula ng formal na nagsimula ang pagbisita ni Dr. Martin sa basement. Unti-unti nang bumubukas ang mundo ni Randy sa tulong ng mga simpleng laro, pakikinig ng mga tula at pagkukwento ng mga kathang-isip na hayop sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghilom ng sugat sa puso ng mag-ina, mas lalo namang lumalim ang tanong sa isipan ni Emilio. Bakit walang nakaalam? Bakit tila pinili ng panahon na limutin ang anak na ito? Hindi sapat sa kanyang kasalukuyang kaalaman. Alam niyang may bahagi pa ng kwento ni Aling Letty ang hindi pa naibubunyag. Hindi dahil sa panlilinlang, kundi marahil ay sa sobrang sakit nitong balik-balikan. Kaya isang hapon, habang nagsasara ng board meeting, tinawagan niya si Clarice. "Clarice, paki-research mo nga kung may matitirang empleyado mula sa Cruz Fernandez Corporation na dating tenant ng building natin. Lalo na yung mga HI or admin staff. Baka may makausap pa tayong dating kasamahan ni Aling Letty." Kinabukasan, nakatanggap si Clarice ng balita mula sa isang retirement home sa Las Piñas. Nakatira raw doon si Virginia Balais, dating head ng HR department ng Cruz Fernandez. Dati raw siyang mahigpit, kilalang prangka, ngunit may malawak na memorya pagdating sa kanyang mga dating empleyado. Nagpasama si Emilio at kinabukasan ay personal niyang pinuntahan ang matanda. "Ma'am Virginia?" tanong ni Emilio habang iniaabot ang kanyang kamay. "CEO ka raw ng bagong kumpanya dyan sa Intramuros, tama ba?" sagot ni Virginia, sabay kindat. "Bakit isang matanda ang gustong mong kausapin? Hindi na ako updated sa mga market share at inflation rate, iho." Mumiti si Emilio. "Hindi po tungkol sa kumpanya. Tungkol po ito kay Leticia Madlangbayan. Dating admin assistant niyo noong 90s. Naalala niyo po ba siya?" Sandaling natahimik ang matanda. Tila binalikan ang lumipas. "Si Letty?" sambit nito may halong gulat. "Oo, naaalala ko siya. Tahimik yon. Laging nasa oras. Laging may baong tinapay. Tapos isang araw, nawala na lang bigla. Sabi ng iba, nagnakaw raw ng company phone. Pero alam mo Emilio, hindi ako naniwala kahit kailan." "Hindi po siya nagnakaw," sagot ni Emilio. "May nangyari sa anak niya. Naaksidente, nasaktan ng utak. Doon nagsimula ang lahat." Tumango si Virginia. "Alam ko, may mga gabi noon na umiiyak siya sa banyo. Sinasabing hindi niya kayang bayaran ang gamot. Tapos isang araw, hindi na siya pumasok. Ang masakit, sa halip na tulungan siya ng kumpanya, siniraan pa siya para hindi managot ang HR sa negligence."
Wala po ba siyang sinabihan noon? Meron, isang kasamahan niya sa admin, si Lita. Matagal din silang magkaibigan. Pero nang mawala si Letty, tinanggal din si Lita kasi pinagtanggol niya ito. Iyon ang panahon na wala kang karapatang maging mahina, lalo na kung babae ka at lalo na kung mag-isang magulang ka. Pagka-uwi ni Emilio, napaisip siya ng malalim. Isang sistema ang nagtulak kay Aling Letty sa katahimikan. Hindi siya kusang nanahimik. Pinatahimik siya ng takot, kahirapan at kahihiyan. At sa 2 dekada, walang kumatok sa kanyang pintuan. Walang kumustang HR. Walang gumamit ng corporate resources para alamin kung totoo ba ang sinasabing krimen. Dahil mas madali para sa lahat na kalimutan. Kinabukasan, muling bumisita si Emilio sa basement. Sa pagkakataong ito, hindi bilang tagapagmasid, kundi bilang tagapagbigay ng liwanag. Aling Letty, panimula niya habang inaabot ang isang papel. Naalala niyo po ba si Ma'am Virginia? Yung dating HR niyo sa Cruz Fernandez? Napatingin ang matanda. Nagtagal ang mata sa papel na naglalaman ng lumang litrato. Siya yung laging may scarf. Yung mahiling sa mainit na tsa. Sagot niya, may ngiti sa labi. Akala ko pong kinalimutan na niya ako. Hindi po, naalala pa po niya kayo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, walang record na nagpapatunay na nagnakaw kayo. Nilinis na po namin, pinag-usapan ng legal namin at ipinangalan namin sa inyo ang bagong custodial program sa ilalim ng HR. Napatakip sa bibig si Aling Letty, naluha. Hindi makapaniwala. Hindi ko po hinangad na makilala, Sir Emilio. Basta hindi lang kami iwan ni Randy, sapat na po. Hindi lang po kayo dapat nakatago sa dilim. Kayo po ang dahilan kung bakit marunong tayo makakita ng hindi lang profit kundi tao. At yun po ang mas mahalaga. Mula sa simpleng silid sa basement, nagsimulang kumalat ang liwanag. Hindi ito press release, walang headline. Ngunit sa loob ng Meridian Ventures, sa katahimikan ng mga koridor, nagsimula ang mas malaking kwento. Isang kwento ng hustisyang hindi makikita sa korte, kundi sa pagtanggap, pagkilala at paghilom. Matapos ang araw na iyon, ang pag-uusap nila ni Aling Letty tungkol sa nakaraan, ang paglilinis ng pangalan nito at ang pagdudugtong sa putol na koneksyon ng kanyang dating mundo. Hindi na naging pareho ang pananaw ni Emilio sa pagiging CEO. Dati, iniisip niyang ang responsibilidad niya ay nakasentro lamang sa paglago ng kumpanya, sa mga numero at graphs, sa tuwing quarterly meeting. Ngunit ngayon, may mas malalim siyang naunawaan. Minsan, ang pinakakomplikadong bahagi ng pamumuno ay ang pagiging tao. Hindi siya makatulog sa gabing iyon. Nakatitig siya sa kisame ng kanyang condo unit sa Makati. Iniisip kung paano niya higit pang matutulungan si Randy. Hindi na sapat na hayaan lang itong manatili sa basement. Oo, ligtas na siya sa ngayon. May pagkain, may bisita, may init ng pagmamahal ng ina. Pero hindi iyon tunay na buhay. Hindi iyon kinabukasan. Kaya kinaumagahan, agad siyang nagtungo sa isang pribadong foundation na kilala sa maingat at marangal na pag-aalaga sa mga pasyenteng may developmental conditions. Ang San Isidro Center for Special Healing, isang tahimik na institusyon sa Tagaytay. Dati nang narinig ni Emilio ang mga proyekto ng lugar na iyon, ngunit ngayon lang niya ito personal na dinalaw. Muling kasama si Dr. Martin, nag-ikot sila sa paligid ng pasilidad. Doon nila nakita ang mga pasyente. Iba-iba ang kondisyon, pero lahat ay may sariling kwarto, therapist at routine. May ilang nagsusulat sa ilalim ng puno. May ilan na pinapahira ng pintura ang mga clay pot. May isang bata roon na pilit gumuguhit ng bituin gamit ang crayons, habang ang therapist ay tahimik lang na nakaupo sa tabi niya. Dito ko gustong dalhin si Randy, ani Emilio. Pero hindi bilang pasyente. Gusto ko siyang tratuhing may dignidad. At gusto ko, araw-araw, may access si Aling Letty sa kanya. Hindi sila dapat paghiwalayin. Tumango si Dr. Martin. Kaya ng pasilidad, pero kailangan nating unti-untin ihanda si Randy. Ang pinakamahirap sa katulad niya ay hindi ang paglipat, kundi ang pakiramdam ng abandonment. Kailangan niya ng transition. Kailangan pa rin niya ang seguridad ng pamilyar. Gusto kong gawin ito ng tama, sagot ni Emilio.
Kung tatagal ito ng buwan, ayos lang. Basta sa bawat hakbang, hindi nila mararamdaman na pinipilit ko sila. Sa sumunod na mga linggo, maingat na isinagawa ang transisyon. Nagsimula ito sa pagbisita ni na Dr. Martin at Aling Letty kay Randy nang magkasama. Dala-dala ang ilang larawan ng Tagaytay, mga litrato ng mga hayop sa sanctuary, ng mga puno, ng mga laruan sa pasilidad, at ng mga bata. Ipinapaliwanag ni Martin sa payak na paraan. Randy, gusto mo bang makakita ng tunay na kabayo? Doon sa isang lugar, may kabayo. At pwede mong pakainin ng mansanas. Gusto mo ba yun? Tahimik lang si Randy sa una. Ngunit habang paulit-ulit na ipinapakita ang mga litrato, unti-unti itong ngumiti. Sa isang gabi habang kumakain sila ni Aling Letty, napabulong siya. May puno ba ron? Yung malaki? Napaluha si Aling Letty. Oo anak, may puno. Pwede kang sumandal sa puno at magpahinga doon. At nandoon lang ako palagi. Pagkaraan ng 2 buwan ng paghahanda, isang maagang umaga, isinakay nila si Randy sa isang van. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina. May hawak na bagong laruan na ibinigay ni Emilio. Isang liyong gawa sa kahoy. Tahimik lang ito habang umaandar ang sasakyan. Pinagmamasdan ang mga punong dumaraan sa bintana. Sa pagdating nila sa San Isidro Center, tumigil muna si Randy sa gate. Hindi agad bumaba. Pinagmasdan niya ang paligid, ang luntiang damo, ang mga ibong lumilipad. At ang malawak na langit na tila mas maliwanag kaysa sa dati. Nang bumaba siya, agad siyang yumakap kay Aling Letty. Dito na tayo? Tanong niya. Oo anak, sagot ng ina, habang hinihimas ang kanyang likod. Pero hindi kita iiwan, nandito lang ako, araw-araw. Gusto ko nang upo sa ilalim ng puno, bulong ni Randy. Agad silang inihatid ng staff sa isang silid na may bintanang tanaw ang hardin. Doon inilagay ang mga paborito niyang laruan, kasama na ang bagong laruan ni Emilio. May maliit na mesa para sa mga kulay at isang bookshelf para sa mga aklat na may malalaking larawan. Nang gabing iyon, naglakad si Emilio sa may veranda ng pasilidad habang pinagmamasdan si Randy mula sa malayo. Nakaupo sa gilid ng damuhan, suot ang hoodie niyang kulay asul at may hawak na crayon habang gumuguhit sa lapis na notebook. Hindi ko akalain, sambit ni Dr. Martin habang lumapit, na ang isang CEO na abala sa negosyo ay maglalaan ng ganitong atensyon para sa isang taong hindi niya kaano-ano. Alam mo Martin, sagot ni Emilio, minsan ang tunay na investment ay hindi pera, kundi pag-unawa. Ang mga numerong nalulugi, pwedeng bawiin, pero ang buhay na nasayang, hindi mo na maibabalik. Nang bumalik sila sa Maynila, agad na pinabago ni Emilio ang layout ng gusali. Pinatanggal niya ang lumang lock ng basement, pinalinis ang silid, at ginawang multi-purpose meditation room para sa mga empleyado. Ngunit ang pader na dati taguan ng sakit, ngayon ay may simpleng plaka. Dito, may isang kwento ng pagmamahal, at ito'y hindi dapat kalimutan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumibay sa loob ni Emilio ang isang paniniwala na sa bawat leader nararapat na may puso. Dahil minsan, ang pinakamadilim na bahagi ng gusali ay doon pala nakatago ang liwanag ng isang tao. Lumipas ang 3 buwan mula nang dalhin si Randy sa San Isidro Center for Special Healing sa Tagaytay. Bagamat malayo sa lungsod, regular pa rin siyang binibisita ni Aling Letty tuwing Sabado. At kung minsan ay may kasamang baon na paborito ni Randy, saging na saba, mainit na sabaw at puto. Si Emilio naman, kahit tahimik lang ay patuloy na sinusubaybayan ang progreso ni Randy sa pamamagitan ng mga update ni Dr. Martin. Ngunit, habang tahimik na sumusulong ang pagaling ni Randy, si Emilio ay nagsimulang tanungin ang sarili kung paano pa niya magagawang mas malawak ang tulong sa iba pang tulad nila. Hindi lang si Randy ang may ganitong sitwasyon. Tahimik na lumalaban, walang reklamo, walang hinihingi. At marami ring Randy, mga taong itinatago ng kahirapan, iniiwas ng pamilya at inilalayo ng sistema. Isang hapon, habang nasa opisina, inatawag niya si Clarice. Clarice, ani Emilio, habang nakatingin sa salamin ng kanyang opisina na tanaw ang buong lungsod. Gusto kong magtayo ng isang programa para sa mga empleyado natin
na may kasaping pamilya na may special needs. Pero ayoko ng CSR lang sa papel. Gusto kong tunay, may epekto, may laman. Anong klaseng programa po, sir? Tanong ni Clarice, sabay bukas ng kanyang tablet para makasulat ng notes. Lalagyan natin ng pondo. Monthly, maglalagay tayo ng internal support system. May libreng konsultasyon, therapy allowance, day off privilege para sa caregiving. Tatawagin natin itong Tahanan Project. Napangiti si Clarice. Parang, tahanan talaga, sir. Hindi lang para sa negosyo. Tumango si Emilio. Tama, dapat ang kumpanya hindi lang tahanan ng profit, kundi tahanan ng mga tao. Lalo na ng mga hindi napapansin. Sa loob lamang ng 2 linggo, naisakatuparan ang Tahanan Project. Hindi ito inilunsad ng enggrande, kundi tahimik na pinadala sa email ng lahat ng empleyado. Ngunit ang epekto ay dagling naramdaman. Ilang araw lang ang lumipas, tumanggap ang HR ng mahigit 20 liham mula sa mga empleyado. Karamihan sa mga ito ay simpleng mga messenger, utility staff at part-time clerks. Isang babae ang lumapit sa opisina ni Emilio, si Marites, isang tagalinis sa 2 palapag. May luha ito sa mata habang ibinabahagi ang kwento ng kanyang 8 taong gulang na anak na may cerebral palsy. Sir, ani Marites, nanginginig ang boses. Hindi po ako sanay humarap sa CEO. Pero gusto ko lang pong sabihin, yung programa nyo, ito lang po ang unang beses na may nagtanong kung may anak ba akong may sakit. Akala ko wala nang may pakialam. Tumayo si Emilio mula sa kanyang lamesa at lumapit kay Marites. Maraming may pakialam, Marites. Kailangan lang nilang malaman na hindi sila nag-iisa. Sa sumunod na buwan, sinimulan na ring i-roll out ang Tahanan Project sa 3 provincial branches ng kumpanya. At sa bawat site, may kanya-kanyang kwento ng pag-asa. Isang warehouse supervisor ang lumapit kay Emilio sa isang ocular visit sa Pampanga at sinabi, "Sir, ngayon lang po ako tinanong kung may anak akong bulag. At ngayon lang rin po ako tinuruan kung paano maging mas mabuting ama sa kanya." Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Emilio ay nanatiling tahimik tungkol sa pinagmulan ng proyekto. Hindi niya kailanman ipinagmalaki sa media o inihayag sa press release ang tunay na dahilan ng Tahanan Project. Para sa kanya, ang pinakamakapangyarihang tulong ay iyong hindi kailangang ipag-ingay. Samantala, si Aling Letty naman ay binigyan ng bagong tungkulin sa kumpanya. Imbes na ordinaryong janitress, ginawa siyang wellness liaison sa ilalim ng HR. Sa kanyang bagong papel, siya ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga empleyado na nahihirapan magsalita tungkol sa kanilang mga personal na pinagdadaanan. At dahil sa kanyang sariling karanasan, naging epektibo siya. Tahimik, ngunit makapangyarihan ang kanyang presensya. Isang umaga, habang nagsusulat si Emilio ng memo para sa board meeting, may dumating na sulat galing sa San Isidro Center. Mabilis niyang binuksan ito. Simple lang ang laman, isang crayon drawing ni Randy. Nakaguhit ang isang malaking puno, may 2 taong magkahawak kamay at may maliit na araw sa gilid. Sa likod ng drawing, may sulat kamay na mensahe. "Salamat, Tito Emilio. Gusto ko po ang araw. Mas gusto ko po kayo." Randy. Napangiti siya. Tahimik siyang tumayo. Pinatong ang crayon drawing sa ibabaw ng kanyang desk at tahimik na nagmuni-muni. Sa kanyang pagtingin sa salamin ng opisina, hindi na niya nakikita ang lungsod bilang negosyo. Sa halip, nakikita niya ito bilang isang lugar kung saan maaaring may isa pang Randy, isang Aling Letty, isang Marites. Lahat ay umaasang marinig, makilala at mahalin. At kung ang bawat leader ay matututo lang tumingin sa ilalim ng gusali, sa basement ng lipunan, baka mas mabilis gumaling ang mundo. Naging usap-usapan sa loob ng Meridian Ventures ang kakaibang katahimikan ng bagong proyekto ng kumpanya, ang Tahanan Project. Hindi ito katulad ng karaniwang CSR programs na may mga ribbon-cutting ceremony o media coverage. Sa halip, ito'y isang proyekto na lumalalim ang epekto sa mga empleyado, ngunit nananatiling tahimik sa labas. At iyon ang eksaktong gusto ni Emilio. Isang programang nakapoon sa tao, hindi sa imahen. Isang umaga,
Habang binabasa niya ang mga progress report ng HR, napansin niyang dumarami ang mga empleyadong nagsusumite ng sulat tungkol sa kani-kanilang sitwasyon. May ilan na may mga kapatid na may autism, may mga anak na hindi marunong magsalita, at may isa pang tatay na may asawa palang comatose ng 3 taon at hindi ito makapag-leave dahil sa takot mawalan ng trabaho. Dahil dito, nagdesisyon siyang i-level up ang proyekto. Pinatawag niya ang board sa isang closed-door meeting. Gusto kong gawing permanenteng bahagi ng corporate structure natin ang Tahanan Project, ani Emilio habang nakatayo sa harap ng digital board screen. Hindi ito add-on. Gusto ko maging core component ito ng ating kultura. Kasama sa performance review ng lahat ng department heads ang kung paano nila sinusuportahan ang mga empleyado nilang may pinagdadaanan. Medyo nagkaroon ng tensyon sa silid. Si Mr. Joaquin, ang pinakamatagal ng board member, ay agad magsalita. Emilio, hindi ba't medyo mabigat yan sa kumpanya? Hindi ba't baka abusuhin ng ilan? We're running a business, hindi foundation. Tumango si Emilio, ngunit may matatag na ekspresyon sa mukha. Alam ko pong negosyo ito. Pero kung negosyo lang ang titingnan natin, palaging pera ang sukatan. E paano yung mga tao na nagbibigay sa atin ng lakas araw-araw? Yung mga hindi napapansin sa HR system. Yung mga binabaliwala ng mga template at automation. Tahimik ang silid, tumikhim si Ms. Ruiz mula sa legal department. Kung mapapanatili nating may boundaries ang programa at may accountability, sang-ayon ako. Lalo na kung makakatulong ito sa employee retention. Nagpatuloy si Emilio. Ito ang paniniwala ko. May mga empleyado tayong matagal nang nagtatrabaho dito, pero hindi pa rin natin kilala. Yung mga hindi nagpaparamdam, hindi nagpapalakas, pero araw-araw pumapasok. Tahimik lang, may dinadala, gusto kong bigyan sila ng boses. Pagkatapos ng halos 2 oras na deliberasyon, inaprubahan ng board ang proposal. Ang Tahanan Project ay formal nang naging bahagi ng core values ng kumpanya. Agad ring inatasan ni Emilio ang HR na lumikha ng Confidential Support Committee, isang grupo ng piling empleyado na may sapat na training sa basic counseling, empathy response at support referral system. Isa sa mga unang miyembro ng komite, si Aling Leti. Sa isang simpleng seremonya sa multipurpose hall ng Gusali, kinilala si Leti bilang tinig ng tahimik, isang titulong ipinanukala ni Clarice mismo. Pag-akyat ni Leti sa entablado, hindi siya nagsalita agad. Pero nang magsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi, buong atensyon ng hall ay sa kanya. Hindi ko po akalain na ang buhay ko na halos itago ko sa ilalim ng lupa tay mapapakinggan sa ganitong paraan. Wala po akong salita para ilarawan ang pasasalamat ko. Pero sana, kung meron kayong katabi sa trabaho na tahimik lang, huwag niyo pong kalimutang kumustahin. Nagtayuan ang lahat para magbigay ng standing ovation. Sa mga sumunod na buwan, naging matatag ang pundasyon ng proyekto. Sa bawat branch ng Meridian, may representative ng Tahanan Project. May regular seminars tungkol sa mental health awareness, caregiver training, at legal counseling for medical-related family issues. May hotline din para sa confidential counseling at buwanang healing circles kung saan maaaring magbahagi ang mga empleyado ng kanilang pinagdaraanan, voluntary at walang sapilitan. Isang araw, habang nag-iikot sa isa sa mga probinsyang branch ng kumpanya, nakilala ni Emilio si Joel, isang senior driver ng kumpanya. Tahimik ito, ngunit palaging maayos sa trabaho. Habang nasa loading area sila, nilapitan siya nito. "Sir," mahinang sabi ni Joel, "gusto ko lang po sanang magpasalamat. Yung asawa ko, matagal na pong bedridden. Akala ko po hanggang dun na lang. Pero dahil sa project nyo, ngayon may nag-aasikaso sa amin. May umaalalay. Ngayon lang po ulit ako nakangiti." Ngumiti si Emilio at tinapik ang balikat ng lalaki. "Hindi lang ikaw ang dapat magpasalamat. Ako rin, kasi pinapaalala mo sa akin kung bakit ko ginagawa to." Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, may bitbit siyang mas matibay na paninindigan na kahit anong taas ng posisyon ng isang tao,
kung hindi niya kayang yumuo para uminawa sa mga hindi nakikita, hindi niya ganap na naabot ang tunay na tagumpay. Sa harap ng kanyang mesa sa opisina, nandoon pa rin ang crayon drawing ni Randy. Tuwing tumitigil siya sa kalagitnaan ng trabaho, tinititigan niya ito. Isang simpleng paalala ng mga buhay na dati nakatago sa ilalim ng lupa. Ngunit ngayon ay may liwanag na. At sa bawat desisyong ginagawa niya sa kumpanya, mula sa pag-hire hanggang sa pag-approve ng bagong proyekto, isa lang ang tanong na lagi niyang inuuna sa sarili. Makakatulong ba ito sa mga hindi natin agad nakikita? Magaan na ang kilos ni Randy ngayon. Ayon sa mga ulat na natatanggap ni Emilio mula sa San Isidro Center, malaki na ang ipinagbago ng kalagayan ng binata. Mula sa pagiging tahimik at takot, natutunan na niyang makisalamuha sa ilang kapwa-pasyente, tumawa sa maliliit na biro at higit sa lahat magpahayag ng damdamin, kahit pa hindi laging buo ang mga salita. Isang Sabado, gaya ng nakasanayan, muling bumisita si Aling Letty. Suot niya ang paborito niyang bughaw na bestida, may bit-bit na bayong na may lamang nilutong adobong manok, 2 saging at isang bagong coloring book. Sa pagpasok niya sa main gate, tinawag agad siya ni Randy mula sa may puno kung saan ito nakaupo. "Nay! Nay!" sigaw nito. Sabay takbo, ang isa sa mga bihirang pagkakataong kusa siyang lumalapit. Napaluha si Aling Letty habang niyayakap ang anak. "O anak ko, ang lakas-lakas mo na ngayon. Kain tayo ha? Mainit-init pa to." Habang kumakain sila sa may damuhan, napansin ng isa sa mga therapist, si Teacher Liza, ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Randy. "Ma'am Letty," sabi nito habang nakaupo sa kanilang tabi. "Kaninang umaga po, habang naguguhit kami, tinuro niya yung araw sa drawing niya at sabi niya, masarap ang araw, parang amoy ng kwarto namin ni nanay noon." Nanlaki ang mata ni Aling Letty. Naalala niya? Opo, hindi buo, pero unti-unti, hindi na lang siya basta sumasabay sa aktibidad. Nagkakaroon man ng koneksyon sa nakaraan. Hindi niya mapigilang mapangiti, ngunit may halong kaba sa puso niya. Dahil sa bawat alaala na bumabalik kay Randy, dala rin nito ang panganib ng muling paglitaw ng trauma. Kaya't maging siya ay naging mas maingat sa bawat kwento, sa bawat pagbanggit ng lumipas. Sa kabilang dako, si Emilio naman ay abala pa rin sa pagpapalawak ng tahanan project. Ngunit sa kabila ng lahat ng inaasikaso, hindi siya nakakalimot sa kanyang koneksyon sa mag-ina. Kaya nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Dr. Martin na nagsasabing, "Randy is starting to remember. We need to talk." Agad siyang nagpa-block ng schedule kinabukasan. Nagkita sila sa pasilidad, sa isang silid na may tanawing bundok at taniman ng gulay. Nandoon si Dr. Martin, may hawak na folder. "Emilio, panimula ni Martin, may malaki tayong dapat pag-usapan." Si Randy, nagsimulang magtanong tungkol sa ama niya. Nanatiling tahimik si Emilio, pinakiramdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi pa malinaw ang detalye sa utak niya, pero may mga piraso ng alaala siyang lumilitaw. Boses ng lalaki na sumisigaw, isang gabi na umuulan, at pagtakbo nila sa isang madilim na kalsada. Muling bumalik sa isipan ni Emilio ang mga binanggit noon ni Aling Letty. Ang tungkol sa lalaking iniwan sila. Ang tungkol sa gabing dinala niya si Randy sa basement. "Sa palagay mo ba, ligtas pa siyang malaman ang buong totoo?" tanong ni Emilio. "Hindi natin pwedeng itago ang lahat, lalo na kung kusa na itong bumabalik sa isipan niya. Pero kailangan maingat at kailangan ng ina niya ang unang magsalita." Nagdesisyon si Emilio na kausapin si Aling Letty. Sa isang sulok ng pasilidad, habang nagkakape sa ilalim ng puno, inilahad niya ang sitwasyon. "Letty, si Randy, unti-unti niyang naaalala ang gabi ng aksidente, ang tungkol sa ama niya." Hindi agad sumagot ang matanda. Bagkus, tumitig ito sa malayo, sa direksyong tanaw ang bundok, na para bang sinusubukang hanapin doon ang mga alaala ng kahapon. "Emilio," mahina niyang sambit, "sa buong buhay ko, yan ang pinakaayaw kong balikan. Dahil hindi lang sakit ang iniwan niya sa amin. Takot, galit at kahihiyan. Pero baka ito na ang panahon para buuin na ang kwento.
Hindi para sa'yo, hindi para sa akin. Para kay Randy, sagot ni Emilio. Napaluha si Aling Letty. Sa tagal ng panahong siya lang ang bumubuo ng mundo ng anak niya, ngayon niya lang napagtanto na hindi sapat ang katahimikan bilang proteksyon. Kailangan na niyang ihayag ang buong kwento. Kinabukasan, sa therapy session ni Randy, piniling magsalita si Aling Letty. Sa presensya ni na Emilio, Dr. Martin at Teacher Liza, dahan-dahan niyang inilahad ang nakaraan. Anak, may gusto akong sabihin sa'yo, panimula niya habang hawak ang kamay ni Randy. Ang tatay mo, iniwan tayo nung maliit ka pa. Hindi dahil kasalanan mo, hindi dahil masama kang bata, pero dahil may mga taong hindi marunong magmahal ng tama. Tahimik si Randy. Hawak niya ang laruan niyang kahoy na leon. Ilang segundo lang ang lumipas bago ito tumango. Galit ako noon, Nay, sabi ni Randy, halos pabulong. Pero mas natatakot ako, kaya siguro ayaw ko nang magsalita noon. Kasi baka bumalik yung gabi. Lumuhod si Aling Letty sa harapan ng anak. Hindi na babalik ang gabing yon, anak. Nandito na tayo sa liwanag. At kahit anong mangyari, kasama mo ako. Isang mahigpit na yakap ang naging sagot ni Randy. At sa yakap na iyon, parang tinunaw ang 20 taon ng pag-iisa, sakit at takot. Tumalikod si Emilio, hindi upang umiwas, kundi upang magbigay ng espasyo. Ngunit sa kanyang likod, hindi niya napigilang ngumiti dahil sa wakas, isang pamilyang matagal nang binura ng kasaysayan ay muling nabuo sa gitna ng katahimikan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang ibahagi ni Aling Letty ang matagal na niyang kinikimkim na kwento tungkol sa ama ni Randy. Sa kabila ng kanyang pangamba na baka muling masaktan ang anak sa katotohanan iyon, kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na mabali ang damdamin ng binata, tila ito pa ang naging simula ng mas malalim na proseso ng kanyang paggaling. Unti-unting lumawak ang kanyang emosyonal na saklaw, hindi na lamang takot at lungkot, kundi may kasamang pagkakaunawa, pagtanggap at pag-usisa. Isang hapon, habang nagguguhit si Randy sa ilalim ng malaking puno, nilapitan siya ni Emilio. Nakatayo ito ilang talampakan ng layo. May dalang maliit na kahon. Randy, tawag ni Emilio, may regalo ako sa'yo. Napalingon ang binata. Tahimik lang, ngunit agad siyang tumayo at lumapit. Binuksan ni Emilio ang kahon at inilabas ang isang sketchpad at mga dekalidad na lapis. Narinig ko, mahilig ka na raw talagang gumuhit ngayon. Naalala mo ba yung kwento mo tungkol sa araw at leon? Ngumiti si Randy, marahang tumango. Oo, yung leon po, hindi takot sa araw. Kahit mainit, lumalakad pa rin siya. Tumawa si Emilio, tulad mo. Umupo sila sa damuhan at habang pinagmamasdan ng mga ulap, nagsimulang magsalita si Randy. Sir Emilio, minsan po, naaalala ko yung kwarto namin ni nanay dati. May kurtina kami na may print ng bituin. Tapos, may boses ng lalaking sumisigaw. Pero hindi ko na masyado matandaan kung anong sinabi niya. Napatingin si Emilio sa kanya. Hindi mo kailangang piliting alalahaning lahat, Randy. Ang mahalaga, alam mong ligtas ka na ngayon. Alam ko po, sagot ng binata. Pero may tanong po ako, paano kung bigla siyang bumalik? Tahimik si Emilio. Mula sa bulsa ng kanyang coat, inilabas niya ang isang maliit na pendant. Isang simpleng bilog na bakal na may nakaukit na letrang R. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pendant na to? Tanong niya, sabay abot kay Randy. Tiningnan nito ng binata, saan ka bumulong? Ako po? Tumango si Emilio. Tama, ibig sabihin kahit anong dumating, kahit sinong bumalik o umalis, ikaw pa rin ang may hawak sa sarili mong kwento. Hindi na nila hawak. Iyon ang unang beses na muling umiyak si Randy. Hindi iyak ng takot, kundi ng pagluwag. Para sa isang taong buong buhay ay nakakulong sa anino ng kahapon. Ang bawat salita ni Emilio ay tila sinag ng araw na pumunit sa ulap ng kahapon. Kinabukasan, maagang dumating si Aling Letty sa pasilidad. May dalang suman at isang malaking balot ng bagong bedsheet para sa kama ni Randy. Nang makausap niya si Dr. Martin sa hallway, agad nitong ibinalita ang mabilis na progreso ng anak niya. Letty, pungad ng doktor,
Alam mo ba, kahapon sa group session, nag-volunteer si Randy na magbasa ng poem? Hindi makapaniwala si Aling Letty. Talada po, hindi perpekto ang pagbabasa niya, pero alam mong bawat salita ay galing sa puso. Pinili niya ang tula tungkol sa liwanag sa ilalim ng puno. Maraming umiyak sa grupo. Napayuko si Letty habang pinipigilan ang pagpatak ng luha. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito. Hindi lang po siya gumagaling, Letty. Dagdag ni Martin, tinuturuan niya rin kaming lahat kung paano magmahal ng tahimik pero totoo. Sa mga sumunod na araw, naging mas bukas si Randy sa mga aktibidad. Nakisali siya sa art class, nagsimulang magsulat ng sarili niyang kwento at paminsan-minsay tinutulungan ang mga bagong pasyente na mahiyain at takot pa sa mga bagong muka. Isa sa kanila ay si Mateo, isang 10 taong gulang na nawalan ng pamilya sa sunog at ngayon ay may selective mutism. Isang gabi, habang nagpapahinga si Emilio sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng sulat mula sa isa sa mga staff ng San Isidro Center. "Sir Emilio," sabi sa liham, "maraming salamat sa inyo. Si Randy ay hindi lamang pasyente ngayon, isa na siyang volunteer mentor sa art therapy namin. Siya po mismo ang tumutulong sa ibang pasyente na matutong gumuhit, magsalita at magkwento." Napangiti si Emilio. Binasa niya ito habang tiniitigan ang larawan ni Randy sa bulletin board ng opisina. Nakangiti, may hawak na krayon at nasa gitna ng mga batang nakikinig sa kanya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, bigla siyang napaisip. Kung ang isang binatang itinago ng mundo sa loob ng 20 taon ay kayang tumindig at maging ilaw sa iba, ano pa kaya ang kayang gawin ng isang lipunang may malasakit? Kinabukasan, habang naglilibot sa headquarters ng Meridian, may nakausap siyang bagong empleyado, isang binatang call center agent na kababalik lang mula sa probinsya. "Sir Emilio," sabi nito habang nag-aayos ng file sa HR, "totoo po ba yung tahanan project? Na pwede po kaming humingi ng tulong kahit di kami manager?" "Totoo. Lahat ng tao rito ay may boses. Lahat ay may karapatang marinig," sagot ni Emilio. "May kapatid po kasi ako, may Down syndrome. Ako lang ang tumatayong magulang niya ngayon." Naglakad si Emilio palapit sa binata. Pinatong ang kamay sa balikat nito. Lahat ng may kwento, may puwang sa tahanang ito. Sa simpleng araw na iyon, muling naalala ni Emilio ang kanyang sariling dahilan. Ang simpleng gabi na sinundan niya ang matandang janitress papuntang basement. Isang desisyong bumago sa kanyang pananaw, sa takbo ng kumpanya, at sa kinabukasan ng isang buhay. At ngayong unti-unti nang gumagaling si Randy, alam niyang malapit nang dumating ang panahon na mas masisilayan pa ng mundo ang kwento ng batang minsang itinago sa dilim. Ngunit ngayon ay isa ng tanglaw para sa iba. Makalipas ang 6 na buwan mula nang ilipat si Randy sa San Isidro Center, maraming bagay na ang nagbago. Hindi lamang sa buhay ng mag-ina, kundi pati sa buong pananaw ng kumpanyang minsang pinamunuan lamang ng mga graph, deadline at corporate KPIs. Sa ngayon, tila ba bawat sulok ng Meridian Ventures ay may katahimikang may saysay, hindi dahil walang ingay, kundi dahil marunong na silang makinig. Sa Tagaytay, sa gitna ng malawak na hardin ng pasilidad, si Randy ay abala sa kanyang ginagawang mural. Gamit ang malalaking chalk at pastel, iginuguhit niya ang kanyang kwento. Isang ina na may hawak na lampara, isang batang lalaki na naglalakad sa madilim na basement, at sa dulo ng daan ay ang araw, maliwanag, mainit, at may anyong pamilyar. Isang mukha na may matalim, ngunit maamong tingin, hawig kay Emilio. Habang ginuguhit niya ito, lumapit si Aling Letty na may bitbit na baon. "Anak, kumain ka muna. Gusto mo ng pansit?" Ngumiti si Randy, sabay turo sa guhit. "Nay, tingnan mo, dyan sa dulo. Siya yan, si Tito Emilio. Siya ang araw." Hindi napigilan ni Letty ang mapaluha. Ilang dekada siyang nabuhay sa dilim ng pagkakait at pagkapit sa pag-asa. Ngunit sa simpleng pagkilala ng anak niya sa liwanag sa iba, alam niyang may bahagi na ring gumaling sa kanila. Kinahapunan, dumating si Emilio upang personal na bisitahin ang pasilidad. Humanga siya sa mural ni Randy,
At sa harap ng mga therapist, pasyente at ilang bisita, nagsalita siya sa isang maliit na pagtitipon na inorganisa ng staff. Bago ko unang nakilala si Randy, panimula niya habang hawak ang mikropono. CEO lang ako na walang ibang iniisip kundi performance metrics, logistic solution at business strategy. Pero isang gabi, sinundan ko ang isang matandang janitress at natagpuan ko ang isang kwentong hindi kayang basahin ng kahit anong report. Tumahimik ang mga tao. Si Randy ay nakaupo sa unahan, nakikinig ng buo ang atensyon. Hindi ko agad naintindihan kung anong halaga ng ginawa kong desisyong yon. Pero sa bawat araw na lumilipas, napagtanto kong ang mga tunay na lider ay di sinusukat sa taas ng kanilang posisyon, kundi sa lalim ng kanilang malasakit. Nagpalakpakan ang mga naroroon. Hindi dahil kilala si Emilio bilang CEO, kundi dahil ang kanyang kwento ay kwento rin ng marami. Kwento ng mga taong natutong yumuko para maitaas ang iba. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Randy sabay abot ng isang maliit na sulat na gawa sa construction paper. Kulay dilaw ito, may simpleng guhit ng araw at may nakasulat sa gitna. Salamat po sa paghanap sa akin. Kahit di po ako sumisigaw. Salamat po sa pagdinig. Kahit di po ako marunong magsalita. Tahimik si Emilio. Tiningnan niya ang binata. Hindi na ito yung Randy na natagpuan niya sa isang madilim na silid. Ang nakatayo sa harapan niya ngayon ay isang binatang buo na. Hindi perpekto, ngunit matatag. Pagbalik sa Maynila, isang panibagong proyekto ang agad niyang sinimilan. Sa mismong gusaling minsang naging taguan ng sakit, ipinatayo niya ang isang quiet room. Isang lugar para sa mga empleyado na gustong huminto sandali, magpahinga, manalangin o magmuni-muni. Sa labas ng silid, may nakapaskil na simpleng plake. Para sa mga tinig na hindi palaging maririnig, ngunit kailangang pakinggan. Para sa mga puso na tahimik na lumalaban, ito ay para sa inyo. Hindi rin nagtagal at ginawaran si Emilio ng isang pambansang pagkilala bilang isa sa mga socially transformative leaders ng taon. Ngunit sa araw ng seremonyang iyon, habang lahat ay abala sa red carpet at press coverage, pinili niyang bumalik sa Tagaytay at sa halip na tumanggap ng tropeo, pinatayo niya ang isang maliit na classroom extension sa San Isidro Center at ipinangalan ito sa mag-inang matagal ng tahimik na lumalaban, Letty and Randy Learning Hub. Isang araw, habang nasa veranda siya ng kanyang opisina, pinagmamasdan ang skyline ng lungsod. May lumapit sa kanyang empleyado, si Joel. Ang dating driver na ngayon ay isa ng logistics team supervisor dahil sa scholarship na handog ng tahanan project. Sir Emilio, kung hindi niyo po mamasamain, gusto ko lang pong ibalita na yung anak ko natutong magbasa. At sabi niya po gusto niyang maging guro. Kasi daw gusto niyang turuan yung mga batang katulad niya. Humiti si Emilio. Napakagandang balita, Joel. Isa yang pangarap na hindi lang sa anak mo makakabuti, kundi sa maraming makakasalubong niya. Sir, kayo po ang dahilan. Salamat. Hindi ako, Joel. Sagot ni Emilio sabay tapik sa balikat nito. Tayong lahat na natutong lumingon, makinig at magmahal. At sa sandaling iyon, alam niyang tapos na ang isang kabanata. Hindi dahil wala ng kwento, kundi dahil sa wakas, ang mga tinig na minsan ay piniling itago sa dilim ay natutong magsalita. Hindi para humingi ng awa, kundi para magbahagi ng liwanag. Mula sa isang basement na kinatatakutan ng iba, bumangon ang isang kwento ng paghilom, ng muling pagbuo at ng pagmamahal na hindi kailanman nangailangan ng spotlight. Pagmamahal na nag-ugat sa katahimikan, ngunit lumago sa malasakit.